for better days. Hi guys, kumusta kayong lahat? Welcome back to my channel. Ako po si Harry ng Pinoy Nomads at ako po ay isang registered nurse dito sa California. In today's video ay isi-share ko po sa inyo why I chose to live in a small town in California. Hi guys, nandito kami ni Mrs. sa Butte Meadows dito sa California. Kung gusto namin ng quick getaway na malapit lang sa amin, so dito kami pupunta. Nag-snow dito guys pagka winter. Kaya magandang pumunta rito. Pero nagme-melt ng snow din na dito kasi ano na, springtime na guys. Hi guys, kumusta kayong lahat? Harry here ng Pinoy Nomads. So kagagaling ko lang sa trabaho. Nag-work ako ng 10 hours today. Nag-start ako ng 7 tapos umuwi ako ng 5:30. By the way guys, in today's video, ibabahagi ko po sa inyo why I chose to live in a small town in California. So bago po kami lumipat dito sa US, galing po kami ng Canada. Tumira po kami doon ng 5 years. And then noong 2020, during pandemic, lumipat po kami dito sa Amerika. So tumira po kami sa Texas, tumira po kami sa Indiana, and then lumipat po kami dito sa Chico, California. Bali tong Chico, California, small town lang po siya, no? So bakit pinili kong tumira sa small town ng California? Number one reason guys is peaceful life. Sa mga big cities kasi guys, like LA, Sacramento, San Francisco, kung napuntahan nyo yung mga yon, sobrang busy, no? Traffic, stressful, maingay, and everything is so fast. Unlike dito sa small town, life is slower. Mas peaceful, less stress, kaya mas maganda yung buhay dito, no? And after long shifts sa hospital, that peace and quiet is everything. Sa malalaking cities dito sa California, maraming homeless, maraming drug addict, maraming krimen, no? So pagdami ng tao, usually guys, pagdami ng crime. Mas maganda para sa akin tumira sa mga small town. Pero personal opinion ko lang naman po yun. Ikalawang dahilan guys ay cost of living. If you live in big cities like LA, San Francisco, 1 bedroom, 1 bath na mga condo, mga apartment, ganyan, it will cost you $3,000, $4,000, $5,000 a month yung rent. Pagka bibili ka ng bahay, $1 million yung mga bahay. Unaffordable talaga sa marami, no? Kahit nurse ka, kahit 6 figures yung sahod mo. So mapupunta lang doon sa renta ng bahay, sa taas ng mga groceries, electricity, yung mga bills, ganyan. So unlike dito sa lugar namin, no? So for example, tong bahay namin, 3 bedrooms, 2 baths, tapos 2-car garage, single detached home, nagkakahalaga lang siya ng $2,400, no? $2,400, no? So kung tutusin mo, murang-mura na, malaki yung bahay. So, nasa 12,000 square feet din yata ito. Tapos, bahay pa, single detached. Kung sa mga big cities ka, ano lang yun, condo or apartment nga lang. Mura pa rin yung mga bilihin dito. Although, ikumpara mo sa mga ibang states, mahal na tong lugar namin din, no? Pero kasi, mataas din naman kasi yung sahod din dito, no? Kahit small town, okay naman yung rate, no? California rate pa din. Rent or mortgage dito, guys, can be half compared to the big cities. That means I can save more, I can invest. In the future, kung gusto nyong bumili ng bahay, ay makakabili ka pa ng medyo mas mura. Ikatlo guys ay sense of community. Dito guys, since small town lang to, halos magkakakilala yung maraming mga tao dito, no? Unlike sa mga big cities, kahit mga Filipino, hindi nagbabatean, snub eh, di ba? Parang yabang naman ng mga Pilipino na to, parang ganun. Pero kasi ganun yung tendency talaga, yung hindi magpapansinan kahit Pilipino. Pero hindi naman lahat, may mga Pilipino din pag pupunta kami sa Sacramento, namamasal kami sa San Francisco, bumabati naman, pero minsan madalang, no? Pero siguro mga turista lang din siguro yung mga yun doon, no? Hindi taga roon. Or kung taga roon man, parang nasanay na silang nakakita ng Filipino. Unlike dito guys, pagka nakasalubong ka ng Filipino, siguradong kakilala mo yun, di ba? Or kung hindi mo man kakilala, oy, kumusta ka? Taga rito ka ba sa Chico? Ganyan-ganyan. Yung feeling ng probinsya ba sa Pilipinas, mapi-feel mo dito yung sense of community. So, yun yung maganda, no? Lalo-lalo na kung may pamilya ka, nag-umpisa kang yung growing yung family mo. So, mas okay na magkakakilala. So, dito sa small town, guys, nagbabatean talaga, no? Hi, hello, ganyan, how are you? Ganyan. So, for example, yung papasok ka sa groceries or sa restaurant, ikaw na unang magbukas ng pinto or kung sila, pagbubuksan ka talaga nila ng pinto, no?
Mas respectful sila, mas understanding. Kaya sobrang enjoy. Kaya nga hindi na kami umalis dito eh. So far, itong Chico, California is our home, no? Sa lahat ng mga natirahan namin dito sa US, like Houston, Tyler, Texas, Snyder, Texas, Indianapolis, tapos sa iba-iba pa namin napuntahan mga lugar. Dito kami lang nagtagal sa Chico, California kasi sobrang enjoy po kami dito dahil yun nga, may sense of community. So tapos ang babait ng mga tao, we feel safe here, tapos mas mababa yung cost of living. Kaya we really like it here. Isa pang bagay guys ay opportunities for nurses. Marami nag-aakala sa atin na big cities lang yung maraming opportunities for nurses kasi ando doon halimbawa sa San Francisco, ando doon yung malalaking hospitals, UCSF, Kaiser, tapos Sutter Health, mga malalaki pang ibang hospitals doon. Pero guys, actually, pag small town, mas lalong kailangan yung mga nurses. So, subukan yung mag-apply dito or magtingin-tingin ng mga job openings. Laging may hiring sa mga small towns. Kasi, karamihan, ang tendency kasi natin mga Pilipino or mga maraming kahit hindi mga Pilipino, ibang lahi or mga puti, ay gusto nila sa mga big cities, ayaw nila sa small towns. So, ang tendency, mas may shortage sa mga small towns. Kaya, if you're looking for opportunities for nurses, hindi lang sa mga big cities, kundi sa mga small towns din. So, hospitals in small town are always hiring, no? Laging may hiring talaga. So, tumingin kayo sa mga websites nila. Basta qualified ka, talagang ma-hire at ma-hire ka talaga, no? Kasi kailangan. So, yung ibang mga small towns or ibang hospitals, nag-offer sila ng mas malaking sahod, may bonuses. So yung iba guys, may relocation support pa, no? Minsan nga guys, mas mahirap pag-apply sa mga big cities. Alam niyo kung bakit? Mas mataas yung competition doon. Subukan niyo mag-apply sa Kaiser, sa UC Davis, sa Sutter, ganyan. So ang tagal nilang tumawag, no? Pero depende rin. Kung qualified ka naman talaga, at lalo na kung may kakilala ka doon sa mga hospitals na yon, may backer ka kumbaga, kakausapin yung manager, o ito, i-hire mo to, kakilala ko to, ganyan. So, ma-hire ka. Yun nga, sa experience ko, nag-apply din kasi ako sa mga malalaking hospital sa Sacramento at saka sa San Francisco. Pero ang hirap pakapasok, guys. Although, nung last year, mga December yata yun, November, December, natanggap naman ako sa malaking hospital. Pero hindi ako tumuloy kasi mas pinili kong mag-stay dito. Sayang, ang laki sana ng sahod, pero naisip ko, malaki din naman yung cost of living. So dito na lang, mas cheaper, mas relax, mas peaceful. And happy naman talaga kami dito ng pamilya ko. Kaya there's no need for us to move. Kaya yun, nagstay nga kami dito, guys. Nung unang lipat namin sa California, guys, ang gustong-gusto ko talaga sana nun ay San Francisco. Kasi bago kami lumipad ako ng San Francisco from Indianapolis. So, nakita ko yung San Francisco. Ang ganda talaga niya, no? Yung Golden Bridge, tapos inikot ko yung mga magagandang spots doon, like Pier 39. Tapos, talagang para sa akin, ang ganda talaga ng setting ng San Francisco, no? So, city life, ganyan. Pero nung time na yon, yung agency ko, under pa kasi ako ng agency, yung travel agency na pinagtatrabahunan. So sabi nila, wala silang bakante sa San Francisco. So tapos, sabi na, dito sa Chico meron. So sabi ko, sa yan, Chico, California na yan. Never ever kung narinig yung Chico, California in my life, no? Alam ko lang, Sacramento, San Francisco, LA, ganyan. Pero, yun, nag-decide na rin kaming lumipat. Sabi ko, pagkatapos ng kontrata namin dito, so lilipat na lang kami ng San Francisco. Pero nung nakarating kami dito, guys, sa sobrang ganda, sa sobrang tahimik, mas mababa ang cost of living, ganyan. Yeah, relax lang kasi dito talaga. So, nag-stay na lang din talaga kami dito. Minsan, ang inisip mo, yung success, for example, lalo na sa ating mga nurses, ay makapagtrabaho sa mga big cities dito sa US. And then, makapagtrabaho sa mga malalaking hospitals like Stanford, ganyan, UCSF, Sutter, which is wala namang masama, di ba?
Pero minsan, lalo na pagka nagkakaedad ka na, katulad ko guys, ang success sa akin ay yung mayroon kang peace of mind, financial stability, and yung tahimik na namumuhay yung pamilya mo. So, feeling ko kasi, kung titira kami sa big cities like LA, San Francisco, Sacramento, sa sobrang bilis ng buhay, ay wala kang peace, diba? Parang fast-paced talaga. Dito, mas slower, hindi stressful talaga. Yun yung reasons kung bakit lumipat kami dito or tumira kami sa small town dito sa California. So guys, if you're a new immigrant here in the US, what would you choose? Big city po ba or small town people po kayo? So just comment po below kung saan nyo gustong tumira or saan po kayo nakatira at kung bakit dyan po kayo nakatira. So marami pong mga nanonood po sa videos natin ay hindi pa subscribe. Mga 89-90% po ay nanonood po pero hindi nagsusubscribe. So pakiusap naman po, madali lang naman po, i-hit nyo lang po yung subscribe button for more videos sa atin pong channel. At malaking tulong po ito at I will highly appreciate it. Thank you so much! Bye-bye! Is coming. I know we've been through a lot, but just wait. Wait for better days to come and carry us like wind in our sails. Hold on tight, I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. Ooh, we are dreaming.